Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin yung mga nakasama natin sa comment section, si Martes Garduque. Hello po sa inyo. Salamat po dahil, encouragement po kayo sa akin. I-apply nyo po sa inyong buhay ang ating mga devotions. And hello po kay Manuel Dangawen, together with your wife from California, USA. And Marcelino Sison. Salamat po sa inyong mga comments. And Joey Uhurt. Salamat sa super thanks, no? Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, ngayon po linggo, magkakaroon po tayo ng panibagong series. Ito pong series natin, itong tema natin ay malapit na malapit talaga sa puso ko. Ito po ay may kinalaman sa pagkapanginoon ni Kristo. So, ang team po natin ay The Lordship of Christ over all things. Ang Panginoong Hesukristo, ang Panginoon at Hari ng lahat ng bagay, lahat ng aspeto ng ating buhay. Pag ang Panginoong Hesukristo dumating siya sa iyong buhay, hindi lang kapiraso ng buhay mo ang mababago, kundi lahat. Kaya pag hiningi ng Panginoong Hesukristo ang iyong loyalty, ang iyong service, ang iyong buhay, hindi niya hihingin 5% of your life lang or 5% of your time. He will demand 100% of your time. He will demand 100% of your strength, your energy, 100% of your life. Kaya po, pag dumating ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin, talagang lahat ng aspeto ng buhay natin, isasaayos niya. At tayo bilang tagasunod ng Panginoong Hesukristo, magiging bahagi ng ating lifestyle, yung ipinapasakop ang lahat ng aspeto ng buhay natin. Pwedeng marriage yan, magulo yung marriage natin, lagi natin sinasabi, Lord, ito yung battle ko, isubmit, ipasakop ang marriage ko sa ilalim ng iyong pagkapanginoon. Parenting, no? Trabaho, or kaperahan, finances, negosyo, pinapasakop natin yan sa pagkapanginoon ni Kristo. Maging yung pag-aaral natin upang ang Panginoong Hesukristo ay maging Panginoon ng lahat ng aspeto ng buhay natin. Kasi po, if Jesus Christ is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Kaya kung tatawagin mo si Jesus na Lord, pero hindi naman Panginoon ng lahat ng buhay mo, lahat ng bahagi at aspeto ng buhay mo, ayaw mo naman siyang payagan, para bang tinataboy mo siya sa ibang aspeto ng buhay natin, ayaw natin siya maghari sa ating buhay, hindi siya Panginoon ng iyong buhay. Pero pag sinabi mo, Lord, you are my Lord, it means He is the Lord of all. If Jesus is not the Lord of all, He is not the Lord at all. So, ito po ang pag-aaral natin sa isang buong linggo. At ngayong araw po, magpo-focus tayo sa Jesus claims all of our existence. Ang ating Panginoong Hesukristo po, mayroon siyang claim sa kabuuan ng ating pagkatao. Jesus claims all of our existence, our very life, our very breath, our entirety, our entire lifetime. Na ipag-aaralan po natin, matatagpuan po sa Romans chapter 14 verse 7 through 9. Sabi po rito, pakinggan po nating mabuti. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, "For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. If we live for the Lord, and if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. For this very reason, Christ died and returned to life so that He might be the Lord of both the dead and the living." Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Ibig sabihin, yung buhay pala, may purpose. Pati kamatayan natin, may purpose din. Whether we are alive or dead, we live and die for the Lord. Ganun po katindi itong verse na to. Kung tayo ay nabubuhay para sa Panginoon, tayo nabubuhay. At kung tayo ay namamatay, para sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Unang katuruan po natin ngayong umaga. Number 1, we belong to the Lord. Sabi po rito sa last part ng verse 8, "So whether we live or die, we belong to the Lord." Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. So mga kapatid, dahil tayo pagmamayari ng Panginoon, kahit na habang nabubuhay tayo sa Panginoon yan, kahit na mamatay tayo, sa Panginoon pa rin yan. Okay, tayo pagmamayari ng Panginoon. So, una-una, we belong to the Lord. Mga kapatid, ito yung mag-aayos ng perspective talaga natin eh.
Lalo na kung bago kang mananampalataya, tapos maunawaan mo to na, teka, yung buhay ko pala, hindi ko na pagmamayari. Ang nagiging problema kasi sa buhay natin, mga tao, meron tayong ilusyon na tayo nagmamayari ng ating buhay. We tried our best to own our lives. Ano ako magmamayari nito? Papatakbuhin ko to sa aking kaparaanan. Magplaplano ako sa sarili kong kaparaanan. Mangangarap ako sa sarili. Yung direksyon ng buhay ko, akong bahala dyan. Ako ipangarap ko, doon ako pupunta, no? That's the problem of humanity. Ang tingin nila, yung buhay nila sa kanila. Kaya pilit nilang pinapatakbo sa sarili nilang kaparaanan. Yan po ang naging kadahilanan kung bakit nagkakandaletse-letse yung buhay natin. We keep trying to steal our lives from the hands of God. Tayo ay pagmamayari ng Diyos ng 2 beses, lalo na tayo mga Kristiyano, no? 2 beses tayong pagmamayari ng Panginoon. Number 1, because we were created by God. Kaya tayo pagmamayari ng Diyos. Number 2, kung ikaw ay Kristiyano, you were redeemed by the blood of Jesus Christ. Kaya we belong to the Lord. Pagmamayari na tayo ng Panginoon. At kung pagmamayari tayo ng Panginoon, ang Panginoon na nagpapatakbo ng ating buhay. Don't call Jesus your Lord if you do not want the Lord to rule over your life. Kung mo na siyang tawagin Panginoon, ayaw mo naman pala siyang magpatakbo ng buhay mo. So when we say we belong to the Lord, what we're saying is, Lord, you run my life. Kayo magpatakbo ng aking buhay. Lahat ng mga decision na gagawin ko, Lord, kayo na pong gumawa nito, susunod lang ako sa inyo. Susunod ako sa inyong mga plano, sa inyong mga kagustuhan, because you are my Lord. I am just your servant. So, number 1, we belong to the Lord. Tayo pagmamayari ng ating Panginoon. At, hindi tayo dapat nagpapatakbo ng ating buhay. Hayaan natin ang Panginoon nagpapatakbo ng ating buhay. Number 2 po, we live and die for the Lord. Ibig sabihin, meron palang reason. Napakalaga ng salitang for. Nakikita niyo po yan? For. Pag tinignan niyo po yung ating verse ngayon, sabi dito, none of us lives for ourselves. Tayo daw mga mananampalataya, hindi daw tayo nabubuhay para sa ating mga sarili. In the same way, none of us dies for ourselves alone. Hindi rin tayo namamatay para sa ating mga sarili. Sabi dito, if we live for the Lord. Nakikita niyo po? And if we die for the Lord. So ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Whether you are alive or not, you live for the Lord. You die for the Lord. Yung buhay natin merong direction, merong specific purpose. Lord, I am here for you. Dapat ito mag-sink in talaga sa ating mga isipan. I am alive today for you. Gumising ako ngayong alas 5 ng umaga for God. May pinapagawa sa akin ng Diyos for God. Nabubuhay ako ngayon for God. I have a mission today for God. Whether we live or die, mamatay, mabuhay, para to sa Panginoon. So mga kapatid, alamin natin ngayon, panalangin natin right after this, Lord, bakit nyo ba ako hinayang mabuhay pa rito sa mundo? What on earth I am here for? Para saan ba yung buhay ko dito sa mundo? Pag sinagot ka ng Panginoon, pinagliwanag ang iyong isipan, binigyan ka ng direction, give your best shot, ibuhos mo yung buhay mo dun sa bagay na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Ang hirap mabuhay dito sa mundo na hindi mo alam kung ano yung pinapagawa ni Lord. Kaya napakahalaga ng salitang for. Lord, I live for you. So Lord, what do you want me to do? We live and die for the Lord. Kahit po magka-cancer ka, mamatay ka, anumang kadahilanan ng ikamamatay natin, gawin natin yung for the Lord. Let's live and die for the Lord. And number 3 po, we will be judged by the Lord. Bakit po tayo na dapat mabuhay at mamatay para sa Panginoon? At lahat ng ating ginagawa, inaalay natin sa Panginoon. Bakit po? Because we will be judged by the Lord. Dito po sa Romans chapter 14, makikita po natin dito, maganda po yung context nito kasi merong mga nag-aaway sa church, division, yung mga judgmental. Basically, ang sinasabi ni Apostol Pablo, wag mo na i-judge yung kapwa mo sa kinakain niya, sa mga festivals or Sabbath, sa mga ganong bagay. Kasi lahat tayo, we will all appear. Sabi dito, we will all stand before God's judgment seat. Hayaan na natin ang Diyos ang mag-judge. At sabi dito sa verse 12, so then, each of us will give an account of ourselves to God. Lahat tayo mananagot sa Diyos. Kaya po lahat ng ginagawa natin dito sa lupa, pananagutan natin yan sa Diyos. Lahat tayo haharap sa Panginoong Jesucristo. Nakita niyo po rito yung verse 10, for we will all stand before God's judgment seat.
Now, makikita po natin sa ibang mga talata na si Kristo po ang tinutukay dyan. Kaya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Kaya yung mga nagsasabing si Jesus hindi Diyos, tingnan nyo na lang dito, no? 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Pareho po yan ng Romans chapter 14. For we will stand before God's judgment seat. Yung God dito, si Jesus Christ yun. At sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, tayo lahat ay huhusgahan at dapat nating pagbutihin lahat ng ginagawa natin dito sa mundo. Why? Because Jesus claims all of our existence. Ang Diyos, ang Panginoong Kristo, ang siyang may-ari ng ating kabuuan. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng iniisip natin, lahat dapat ito inaalay natin sa Panginoon. Someday we will be judged by the Lord. Yung gagawin natin ngayong araw, that will be judged by the Lord Jesus Christ. So application po, mabilis lamang po, no? Number 1, count your days. Ano po ibig sabihin ng count your days? Bilangin natin ang ating mga araw. Alam niyo po, ever since nagsimula ako ng series ng Psalm chapter 90 verse 12, teach us to number our days. Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw. Talagang binibilang ko na rin yung mga araw ko eh. Anong gagawin ko sa next, until 2050. January 1, 2050, meron na lang akong 9,231 days. Kung loloobin ng Panginoon na bubuhay ang ganong katagal, no? Meron akong 9,231 days. I'm counting my days. At Lord willing na magawa ko yung mga bagay na pinapagawa niya sa akin. Napakahalaga na binibilang natin ating mga araw. Bakit po? Point number 2. Make your days count. Para yung mga nalalabi nating mga oras, mga binibigay sa atin ng Diyos na panahon, nagagawa nating mahalaga, makabuluhan, meaningful. Make your days count. Hindi sapat na bilangin mo lang yung mga araw mo, no? Hindi sapat na nagbabudget tayo, nagpa-plan tayo, meron tayong mga planners, pinaplan natin yung mga panahon natin dito sa mundo, paano tayo magiging productive, paano tayo magiging successful for the glory of God. Hindi sapat yung nag-aano ka lang nagbibilang ka lang Dapat nagiging productive ka talaga. You're actually doing what God wants you to do. Kung merong malinaw na sa iyo yung goal na pinapagawa sa iyo ni Lord, mga goals sa lahat ng aspeto ng buhay natin, nakasulat na yan sa notebook mo, talagang malinaw na sa isip mo, everyday dapat umuusad ka. Everyday dapat nagagawa mo, na-accomplish mo yung goal mo sa buhay na pinapagawa sa iyo ni Lord. So make your days count. Every day is meaningful. Every day meron kang one step closer to your God-given goals. And number 3 po, live and die for the Lord. Napakasarap lang isipin, no? Na pati pala yung kamatayan, kaya maaksidente ka dyan, para sa Panginoon yan. Yun na yung pinaka-limit mo. Yun na yung pinaka-hangganan na binigay sa iyo ng Panginoon. Kaya yung pagkamatay natin, it's not a tragedy Sa harapan ng Panginoon, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Napaka, precious sa harapan ng Panginoon yung kanyang mga hinirang ay, namamatay at kinukuha niya at napupunta na sa piling niya. Para sa Panginoon, death is not the end. It's just a new beginning. So, whether kung buhay man tayo o mamatay man tayo, lahat ito ay para sa Panginoon. No? We live and die for the Lord. Now, ito pong pag-aaral natin na ito patungkol sa Lordship of Christ, makikita talaga natin dito na, Lord, Panginoon ka ng my entire existence. Mula nung bata ako, simula nung nagkaroon ako ng pinakaunang heartbeat, doon sa sinapupunan ng nanay ko, hanggang doon sa kaduluduluhan ng heartbeat ko, yung huling hininga ko. Kung kailan man tayo mamamatay, pwedeng 50, 60, 70, 80, 90, yung huling heartbeat na yon, bilang na bilang ng Diyos yon. Yung kung ilang billion yung heartbeat natin na yon. At lahat ng yun, inaalay natin sa Panginoon. Pinagbubuti natin yung mga nalalabi nating oras dito sa mundo. We belong to the Lord. We live and die for the Lord because someday we will be judged by the Lord. That's why we have to count our days, make our days count, and we live and die for the Lord. Now, para po sa ating discussion, practically speaking, how can we make each day count for the Lord? Paano natin magagawang makabuluhan, meaningful, yung araw-araw na pinagkakalob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo? Samahan niyo po ako sa panalangin. Nawa ito ay maging panalangin ng ating mga puso. Kahit binabasa natin ito, talagang nagmumula ito sa ating mga puso. Kusapin natin si Lord. Sabi natin, Lord God, thank you because I belong to you. Help me to truly live for you each day.
recognizing that every moment is an opportunity to serve and honor you. Teach me to count my days wisely, making them count for your glory. When my time comes to leave this earth, may I do so with the assurance that I have lived and died for you. Empower me to embrace this calling wholeheartedly. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo at gusto ko rin magpasalamat sa ating katuwang dito sa devotion natin na ito, si Ma'am Janet Manuel. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po yung natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.